Magandang araw sa inyong lahat. Sa kwento naman natin ngayon ay itatampok natin ang kwento ng magkapatid na sina Julina at Carlo at kung anong buhay ang naghihintay sa kanila sa bago nilang titirhan sa probinsya. Ako nga pala si Carlo at ito ang kwento namin ng ate ko. Malungkot ako nakadungaw sa bintana ng sinasakyan naming bus ni Ate Julina. Hindi ko pa rin kasi matanggap na umalis na kami sa dati naming bahay. Ngunit ano pa nga bang magagawa ko? Iyon na ang naging desisyon ng ate ko. Nang mamatay kasi ang aming lola, nagdesisyon ng ate ko na lumipat na kami ng bagong tirahan para makalimot at makapagsimulang muli. Kami na lang ng ate ko ang sakay ng bus nang bigla itong tumigil. Tinanong ng ate ko ang driver ngunit isa lang ang sinagot nito. Masyado nang delikado kung tutuloy pa ako doon. Maglakad na lamang kayo. Wala na kami nagawa pa ni ate noon kundi bumaba ng sasakyan. Nag-iwan pa nga ng paalala ang driver ng bus na mag-iingat daw kami sa daan. Hindi namin mapigilang hindi matakot sa babalang iyon. Hindi din kasi familiar sa amin kung ano yung pupuntahan naming lugar. Nakalipas pang ilang oras na paglalakad, ay narating na rin namin ang bagong bahay na titirhan namin ni ate. May buntis pa nga sumalubong sa amin. Ito daw ang dating may-ari ng bahay ng bago namin titirhan. Nakangiti pa itong sinalubong kami. Pagpasok namin ni ate sa loob ng bahay ay hindi namin napigilang hindi madismaya dahil sa makalat na ayos nito. Kinagabihan, habang natutulog ako, ay bigla ako naalimpungatan dahil sa lagabog na narinig ko sa kusina ng bahay namin. Ngunit dahil 10 taong gulang lang din ako noon, ay hindi na ako naglakas loob pa na tingnan kung anong meron doon. Kinabukasan, maaga pa lang ay nilinis na namin ni ate ang loob ng bahay. Bit-bit namin ni ate ang mga basura noon na sana itatapon namin nang may naaninag akong matandang babae. Masama at nanlilisik ang mga mata nito sa amin. Ate, bakit parang galit yung alis sa atin? Pumasok na lamang tayo sa loob. Simula ng araw na iyon, ay palagi ko na nakikita ang matandang babae kapag sumisilip ako sa bintana ng bahay namin. Maputi ang buhok nito at may suot-suot pa itong iba't ibang uri ng kwintas sa leeg nito. Hindi ko tuloy mapigilang hindi mawirduhan dito. Isang gabi, hindi na naman ako makatulog dahil sa kung anong-anong huling naririnig ko sa labas ng bahay namin. Pero dahil sa takot ako, hindi ko na inusisa pa kung saan ang gagaling ang mga tunog na iyon. Hanggang kinabukasan nga, isang nakakatakot na balita ang kumalat sa lugar. Ang buntis daw kasi na dating may-ari ng bahay na tinitirhan namin ngayon ay wala ng buhay at nawawala ang sanggol sa sinapupunan nito. Takot na takot ako nun sa nabalitaan ko kaya naman hindi ko mapigilang hindi sisihin ang ate Julina ko. Kung bakit ba kasi umalis pa tayo sa dati nating bahay? Maayos naman ang pamumuhay natin doon ah. Huwag ka mag-alala. Andito lang ang ate. Hinding-hindi kita pababayaan. Bakit? Kilala mo ba kung sino yung aswang? Close ba kayo? Paano ka nakakasigurong hindi tayo kakainin ng halimaw na yon? Wala kang galang na bata ka? Ako pa rin ang ate mo. Kaya wag mo akong babasusin. Nasampal ako ng ate ko dahil sa nasabi ko. Dahil sa hinanakit ay tumakbo ako palayo. Nagtigil lang muna ako sa likod ng bahay namin para magpalipas ng inis sa ate ko. Pero maya-maya lang ay nakita ko muli ang matandang babae. Masama na naman itong nakatingin sa akin. Kaya kahit naiinis pa ay pumasok na ako ng bahay. Kinabukasan ay may kumalat muling balita na may nabiktima na naman daw ang aswang. At sa pagkakataong ito, ay nalaman na ng mga tao kung anong uri ng nilalang ito. Isa daw itong manananggal. Bigla ko tuloy naalala ang sabi sa akin ng lola ko, na ang manananggal daw ay isang uri ng aswang na kadalasan ay babae. Napuputol ang katawan nito tuwing gabi tapos umiikot sa bahay-bahay para mambiktima. Ito siguro yung naririnig ko tuwing gabi kapag nagigising ako. Buti na lang talaga at hindi pa kami pinag-iinteresan nito ng ate ko. Samantala, abala naman ang ate ko sa pakikipag-usap sa mga lalaking manliligaw daw nito.
Hindi ko naman maitatangging maganda talaga ang ate ko. Maputi kasi ito at mahaba ang itim na buhok. Hindi ko na lamang sila pinansin at nagtungo ako sa kusina ng bahay para maghanap ng pagkain. Makalipas pa ang ilang araw, iba-ibang lalaki ang dumadayo ng ligaw sa ate ko. Pero wala isa sa mga ito ang sinasagot ni ate. Masaya naman kami kasi kahit papano ay nababawasan ang takot namin sa tuwing may bago kami nakikilalang mga tao. Pero sa kabila noon, ay patuloy pa rin ang pananalasa ng manananggal tuwing gabi sa lugar. Ate, bakit wala kang sinasagot sa mga manliligaw mo? Sapat na sa akin na magkasama tayo. Hindi ko na kailangan ng kahit sino pa. Isang umaga, isang malakas na sigaw ang gumising sa akin. Sigaw ito ng ate Jolina ko kaya naman agad ko siyang pinuntahan. Puro galos at sugat sa kanyang katawan nang makita ko ang ate ko. Ate, anong nangyari sa'yo? Sinong may gawa nito sa'yo? Wala lang to. Huwag mo na akong alalahanin pa. Yung manananggal ba, ate? Walang hiya talaga yung halimaw na yon. Magbabayad siya. Huwag ka magsalita ng ganyan. Baka marinig ka pa noon. Galit na galit ako sa nangyari sa kapatid ko. Kaya naman sinumpa ko sa sarili kong gagantihan ko ang manananggal na yun. Habang abala ako naghahanap ng mga sangkap na gagamitin ko laban sa aswang, ay may napansin ako sa lamesa. Isang botilyang naglalaman ng likidong sa tingin ko ay langis. Hinawakan ko ito at inamoy-amoy. Pero napangiwi ako sa bagsik ng amoy nito. Tinanong ko agad ang ate Jolina ko kung para saan ang langis na iyon, ngunit ang sabi niya sa akin, ito daw ang mabisang gamot na pinapahid niya sa sugat niya para gumaling agad. Hindi naman nagsinungaling si ate dahil pansin ko ngang magaling na agad ang sugat niya na kanina lang ay nagdurugo pa. Marahil ay bigay ito sa kanya ni Lola na dating albularyo sa lugar namin. Dahil dito ay lalong lumakas ang loob ko. Dahil kung ako man ay masusugatan ng manananggal, ay tiyak kong gagaling din ako agad dahil sa langis na iyon. Isang hapon, nagpaalam si ate sa akin na may pupuntahan daw siya. Hindi ko na siya tinanong kung saan kasi abala ako sa pagmamasid sa paligid. Ako'y aalis na muna sandali, Carlo. Babalik din ako agad. Sige ate, ingat. Ngunit nabigla ako sa ginawa ni ate kasi niyakap niya ako. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko ng mga sandaling yun. Saya na may halong lungkot at kaba. Lagi mong tatandaan na mahal ka ng ate. Pagkatapos niyang sabihin yun, ay tuluyan na siyang lumabas ng bahay. Kahit na minsan ay nag-aaway kami ni ate Jolina, ay hindi naman namin kailanman natitiis ang isa't isa. Matagal ako nag-abang sa sulok ng bahay namin hanggang sa nakatulog ako. At na magkamalay ako, ay hating gabi na pala. Sakto naman kasi may naririnig na nga akong pagaspas ng pakpak sa bubungan ng bahay namin. Dala ang pangontrang ginawa ko, lakas loob akong lumabas ng bahay at sinundan ito. Sa kasusunod ko dito, ay bigla ako napadpad sa isang madamo at mapunong lugar. Saglit pa ako naglakad-lakad rito. Hindi ko na rin mapigilang hindi matakot dahil tila may nagmamasid sa akin. Bigla ko naalala ang ate ko. Hindi ko kasi siya napansin kanina nang umalis ako. Nag-alala ako bigla kaya naman nagdesisyon ako umuwi na lang muna sa bahay para kamustahin ko nakabalik na ba ang ate ko. Pero napahinto ako sa paglalakad nung makita ko ang kalahating katawan na nakatayo sa harapan ko. Kamuntikan na nga ako mapasigaw sa gulat at takot. Ito na marahil ang kalahating katawan ng manananggal na hinahanap ko. Natutunan ko sa lola ko noon na upang mapatay ang isang manananggal ay kailangang hanapin ang kalahating katawan nito at lagyan ito ng asin. Ganun na nga ang ginawa ko. Binudburan ko ng asin ang tumitibok-tibok nitong katawan. At hindi pa ako nakontento. Nilagyan ko din ito ng bawang. Isang malakas na sigaw ang narinig ko ng sandaling yun. Sa sobrang lakas nito ay halos mabingi ako sa kinatatayuan ko. Maya-maya pa ay biglang bumungad sa harapan ko ang manananggal. Galit na galit ito sa ginawa ko.
Anong ginawa mo? Anong ginawa mo? Hindi! Hindi! Ngunit ang pinagtataka ko, hindi man lang nito ako sinubukang saktan. Siguro dahil sa pangontrang dala ko kaya takot din ito. Ilang sandali pa, bilang sumikat ang araw. Umaga na pala. Napatingin ako sa manananggal nang unti-unti itong bumagsak sa lupa. Agad akong lumapit dito para tingnan kung sino ito. Sigurado akong ang matandang babae ang manananggal. Pero natigilan ako sa nakita ko. Si Ate Julina. Siya ang manananggal. Nanlambot ako sa nakita ko. Hindi ako makapaniwalang ang manananggal na kinasusuklaman ko ay ang aking sariling kapatid. Nang mga sandaling iyon, utal-utal na nagsalita si ate. Patawarin mo ako, Carlo. Kung hindi ko agad napagtapat sa'yo, gusto lang naman kitang protektahan. At doon ay isinawalat ni ate ang totoong dahilan kung bakit kami lumipat ng tirahan. Hindi totoong albularyong lola natin, Carlo. Nanggagamot lang siya para hindi ito paginalaan ng mga tao. Nung gabing nangihina na si Lola at namamaalam na, ay kinausap niya ako. Pinapatawag ka niya sa akin dahil sa ipapamana niya daw sa'yo. Pero tumutol ako. Alam ko kasing may lahing aswang ang angkan ni Lola at di akong ang pagiging aswang nito ang ipapasa niya sa'yo. Ngunit nagmakaawa si Lola sa akin dahil hindi na daw talaga niya kaya dahil gusto na niyang magpahinga. Ngunit hindi niya daw magagawa iyon hanggat nasa katawan niya ang sisiw na dapat ipapasa niya sa susunod na henerasyon. Wala na akong nagawa noon kaya inako ko na lamang ang pamanang sumpa dahil ayokong magdusa ka. Akala ko nung una mawawala ng epekto ang sumpa kapag malayo ako sa pinagmulan nito. Kaya nagdesisyon ako magbagong buhay tayo sa ibang baryo. Ngunit hindi ko pala natatakasan ang sumpang ito dahil gabi-gabi niya akong hindi pinapatulog dahil lagi akong nananabik sa laman ng tao. Ngunit hindi ako naging maingat dahil isang albularyong babae ang nakakita sa akin habang nagpapalit ako ng anyo isang gabi. Kaya simula noon ay palagi na siyang nagmamanman sa bahay natin. Hanggang isang gabi, naglaban kami nito at nasugatan niya ako. Galit na galit siya sa ginawa kong pagpasilang sa mga tao. Pero hindi ko naman ginusto yun, Carlo. Nag-iingat ka palagi, kapatid ko. Dahil simula ngayon, ay wala nang magbabantay sa'yo. Pagkasambit noon, ay tuluyan ang nawala ng malay si Ate Julina. Wala na ako iba nagawa noon kundi umiyak ng mga sandaling iyon. Hindi ko na tuloy napansin ang sisiw na lumabas sa bibig ng ate ko. Lumilipad-lipad ito para maghanap ng bagong pamumugarang katawan na magiging bagong aswang. Kayo, ano ang kaya niyong isakripisyo para sa inyong minamahal? At hanggang kailan niyo maitatago ang lihim na gusto niyo ng ibaon sa nakaraan? May mga lihim tayong hindi natin kayang sabihin kahit pa sa mga taong mahal natin sa buhay. Ngunit sabi nga nila, walang lihim na hindi nabubunyag. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana'y nagustuhan niyo ang kwento natin ngayon sa episode na to. Huwag niyo kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwentong ibabahagi ko sa inyo. Paalam na muna sa ngayon at magkita-kita ulit tayo sa susunod na kwento.